ang Panginoon. Tapos 3 times din siyang tinanong ni Jesus, "Do you love me more than this?" Okay. At the third time, he was hurt. Hurt siya kasi, kumbaga, paulit-ulit siyang tinanong ni Lord alam niya namang mahal siya ng Panginoon, pero tinanong niya. Ang purpose ng Lord doon ay i-restore si Peter, i-reinstate, i-re-embolden. Ibig sabihin, nang hina siya, nung namatay ang Panginoong Jesus, akala niya hindi mangyayari yung resurrection ng Panginoon, nung nangyari na patunayan niya, pinalakas uli siya ng Panginoon. Kasi isa siya sa mga tinawag ng Diyos. Amen. So, pagkatapos doon ay sinabi ng Panginoon sa kanya, yung kanyang uri ng kanyang magiging kamatayan. Alam niyo, lahat ng mga apostol, they were martyred. Talagang minartir sila. Pinagpapatay sila dahil sa kanilang paninindigan patungkol sa ating Panginoong Hesus. So, nung sinabi ng Panginoon yung paano siya mamamatay, at sabi ng Lord, "Follow me," inakita ng Panginoon si John. Yan yung isang disciples. Kung tawagin ay John the Beloved. Alam niyo sino nagbansag na siya si John the Beloved? Siya rin. Ayan, bukod dyan sinulat niya, "Whom Jesus loved." Siya rin yun. Okay? Kasi, siya yung sinasabing very close kay Lord, intimate, yung nakadikit sa Panginoon, nakahilig sa dibdib ng Panginoon, okay? Ngayon, nung sinasabi ng Panginoon kay Pedro, yung uri ng kanyang kamatayan, kasi Pedro sa history, tinaho ng patiwarik Tapos pinana siya Request niya yun. Request niya. Mabasa natin sa Bible, 3 times siyang dininay si Lord. Pero nung pinalakas siya ng Panginoon, siya yung unang-unang nangaral sa Day of Pentecost. Okay? At nung sa church history, nung siya ay nililitis na tinanong, "Are you one of the disciple of Christ?" Sabi ni Peter, "Yes." Inulit, "Are you one of the disciple of Christ?" "Yes." Talagang with boldness. Tapos binigyan siya ng pagkakataon na i-renounce yung kanyang faith. Pero no, sabi niya, "I will not renounce my faith in Jesus." So, nag-declare ngayon na siya is